Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sino si Morgana Go? Siya kaya si Moira na nagbabalat kayo lang? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, pagkatapos ng ginawa ni Zoe kay Annalyn, napagpasyahan ni Robert na huwag na munang puntahan ni Annalyn si Zoe para tuluyan na itong makarecover sa mga pinagdadaanan niya at hayaan na lang muna nila si Zoe at darating din ang tamang panahon na magkakaayos silang dalawa. Naunawaan naman ito ni Annalyn ang pakiusap ng tatay Robert niya. Samantala, pagkaraan ng 3 linggo, sa pagtiterapi ni Zoe, hindi pa din maalis sa isipan niya ang mga nangyari. At kahit na hindi pa tuluyang nakakalimot si Zoe, naisipan niyang lumabas at makipagkita sa kaibigan niyang si Dr. Joy. Habang nag-aantay si Zoe sa kaibigan niya, muling nanumbalik ang mga alaala ng mga taong nawala sa buhay niya. At maya-maya, dumating na si Doc Joy. Kinamusta niya si Zoe? Malungkot naman sinagot ni Joey si Doc Joy at ang sabi niya, eto ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko sa araw-araw para makalimot dahil masakit pa din. Ramdam ni Doc Joy ang sakit na nararamdaman ni Zoe, kaya sinabihan niya ito na huwag kang mag-alala, andito kaming mga kaibigan mo at kung kailangan mo ng makakausap, nandito ako para sa'yo. Nabanggit ni Doc Joy kay Zoe na magkakaroon ng baby shower si Doc Minor at gusto ka sana niyang imbitahan. Pero dahil sa pinagdadaanan mo ay naiintindihan ka niya. Pero mas maganda kung makakapunta ka para malibang ka din dahil pupunta ang mga taga-Apex. Kaya biglang naitanong ni Zoe kung pupunta ba si Annalyn. Sabi ni Doc Joy na siguradong pupunta si Annalyn dahil matablik niyang kaibigan si Doc Minor. Napaisip naman si Zoe kung pupunta siya at kung handa na ba siyang harapin niyang muli si Annalyn pagkatapos ng ginawa niya dito. Samantala, ikinagulat naman ni Madam Chantal nang malaman niyang nasa Pilipinas na ang anak niyang si Morgana nang tumawag ito sa kanya habang nagkakape ito sa labas ng isang coffee shop. Biglang nabahala si Madam Chantal dahil hindi pa ito ang oras para lumabas si Morgana at baka may makakita sa kanya dahil delikado. Walang dapat makaalam na dumating ka na. Kaya pinag-iingat ni Madam Chantal si Morgana. Sabi ni Morgana na relax ka lang mother, nag-iingat ako at hindi nila ako makikilala dahil iba na ako ngayon. At saka ibinaba ni Morgana ang tawag niya. Napapangiti naman si Madam Chantal dahil ito na ang hinihintay niya, ang pagdating ng anak niyang si Morgana sa Apex para muli nilang makuha ang pag-aari ng Apex Hospital sa mga pamilya tanyag. Dahil ito ang pangako niya kay Moira ang makapaghiganti sa mga taong nanakit sa kanya. Samantala, nagpaalam naman muna si Lynette kay Annalyn na aalis sila ng tatay Robert niya at may pupuntahan sila. Hindi naman nagdalawang isip si Annalyn na payagan ang nanay Lynette niya dahil kasama nito ang tatay Robert niya. Ikinatuwa pa ito ni Annalyn dahil nakikita niya na masaya ang magulang niya ngayon dahil may panahon na silang nagkakasama sa mga lakad. Sinabihan ni Annalyn ang nanay Lynette na mag-iingat sila ng tatay Robert niya. Bago ito umalis, ay sabay niyakap ni Annalyn ang nanay niya. Nakangiting pinagmamasdan ni Annalyn ang nanay niya habang palabas ito ng Apex Hospital. Pagkaalis ng nanay Lynette niya, biglang nag-iba ang pakiramdam ni Annalyn. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang nakaramdam ng kaba at parang may hindi magandang mangyayari. Napansin naman ni Chang Susan si Annalyn kaya nilapitan niya ito. Tinanong ni Chang Susan si Annalyn kung bakit para siyang nag-aalala. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Nag-aalala ka ba sa nanay mo? Hayaan mo na ang nanay mo, kasama naman niya ang tatay mo. Ano ba ang iniisip mo? Sabi ni Annalyn kay Chang Susan na, hindi ko po alam lola, parang bigla na lang po akong kinabahan. Kinontra naman ni Chang Susan ang sinabi ni Annalyn, kaya sinabihan niya ito na huwag kang mag-isip ng ganyan,
walang mangyayaring masama sa nanay mo. At sa kanya to niyaya pumunta sa kantin para kumain sila. Samantala si Zoe sa bahay niya tuwing mag-isa siya, hindi siya makalimot at nahihirapan siyang makarecover sa mga pinagdaanan niya kahit na nagte-therapy pa siya dahil hindi pa din matanggap ni Zoe ang pagkawala ni Dax at ang mga baby niya. Hindi mawala sa isip niya ang mga pangyayaring hindi maganda at kahit anong pilit niya itong kalimutan, bumabalik sa kanya ang mga alaala. Dagdag pa sa mga sakit na nararamdaman niya ay ang galit niya kay Annalyn. Isinisisi niya ang lahat kay Annalyn kung bakit nangyari ang lahat ng ito at kung bakit lahat ng mahal niya sa buhay ay nawala sa kanya dahil kay Annalyn. Umiiyak na sumisigaw si Zoe para mailabas niya ang sakit na nararamdaman niya. Maya-maya bigla niyang naalala ang sinabi ni Doc Joyce na pupunta si Annalyn sa baby shower ni Doc Minor. Kaya nagmadali siyang nag-ayos para dumalo dito. Samantala sa baby shower ni Doc Minor, nagdatingan na ang mga taga-Apex at dumating na din si Annalyn at Doc Lyndon. Nilapitan ni Doc Joy si Annalyn para sabihin na nagkita sila ni Zoe kahapon. Kaya naitanong ni Annalyn kung kamusta naman si Zoe. Sabi naman ni Doc Joy na mukhang okay naman si Zoe at unti-unti na itong nakaka-recover sa mga nangyari. Ikinatuwa naman ni Annalyn ang narinig niya kay Doc Joy dahil gustong-gusto na din niyang makita at makausap si Zoe. Pero nag-aalala pa din si Annalyn dahil baka galit pa din sa kanya si Zoe. Lumapit naman si Doc Lyndon at sinabihan niya sina Annalyn na sa magkakapatid, normal lang daw ang nag-aaway, bate at pasasaan din at magiging okay din ang lahat sa inyo ni Zoe. Kaya ipagdasal na lang natin na ma-realize ni Zoe na wala ka talagang kasalanan sa nangyari at lagi kang naandyan para sa kanya. Maya-maya nagsimula na ang baby shower nila Doc Minor at sa kalagitnaan ng party biglang pumasok si Zoe na ikinagulat ni Doc Minor at ng lahat ng makakita kay Zoe. Nakangiti si Zoe nang dumapit kay Doc Minor sa kanya at napalingon naman si Annalyn. Bigla siyang napatayo dahil hindi niya inaasahan ang pagdating ni Zoe. Gusto man lapitan ni Annalyn si Zoe habang kausap nito si Doc Minor pero pinigilan siya ng mga kaibigan niya dahil baka maulit muli ang ginawa sa kanya ni Zoe. May gagawin kaya na hindi maganda si Zoe kay Annalyn sa party? May mangyayari kayang hindi maganda kay Robert at Lynette? Malalaman na ba nila kung sino si Morgana Go? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.